Ayan po mga kapilers, pagkatapos nating matimusan o matikman ang pinakamasarap na goto bulalo ni Kuya Oliver, ang susunod nating pupuntahan ay ang Bantilan Bridge, na kung saan ito po ay naging malaking balita dito sa lalawigan ng Batangas. Titingnan po natin ngayon kung kumusta na po siya ngayon matapos po ang pananalasa ng bagyong Paeng. Yan, kaya tara, let's go! Ayan po mga kapilers, ayan meron na siyang signage na Candelaria, Chaong pakanan, tapos Rosario, Padre Garcia pakaliwa. Yan, pagdating dito sa may crossing, itong padiretso na ito, papunta po daw yan sa may Chaong. Dito naman po tayo pupunta mga kapilers. Ayan, may nakalagay po dito, traffic at travel advisory, Bantilan Bridge is passable to light vehicles only. Hindi ko lamang alam mga kapilers kung nagpapadaan na po sila ng mga malalaking sasakyan kagaya ng mga trucks at buses. Ayan po ang ating aalamin mga kapilers. At pagkatapos dito sa may crossing na ito ay dire-diretso pa po ito. Sabi nila mga 3 o 5 kilometers daw ito mula daw ito kay Kuya Oliver. Ayan, tatahakin na po natin itong highway na ito. Dire-diretso pa po tayo mga kapilers hanggang sa makarating na tayo sa may Bantilan Bridge, na kung saan ito ay nag-collapse noong kasagsagan ng bagyong Paeng. Wow, mga kapilers, ang ganda ng view dito. Ang lalawak ng mga palayan sa kataniman. Ang sarap talaga dito yung mag-drive, napakaganda ng mga kalsada. Yan, napakasarap ng driving dito. Yan, medyo nakulimlim na mga kapilers. Kailangan makarating na tayo dito dun sa may tulay, dun sa may Bantilan Bridge. Bale, ito mga kapilers, ito ay isa ito sa mga alternatibong daan papunta rin po sa may bayan ng Candelaria, Sariaya, Lucena, hanggang sa makarating na po kayo sa may Kabikulan. Pag manggagaling po kayo dito sa may Rosario, San Juan, Batangas. Ganda dito. Yan, ang laki ng puno, malilim. Napakamalilim, Tuloy-tuloy pa rin ang ratratan. Ayan, naka-curve ahead na mga kapilers. Hindi ko alam kung ilang kilometro ito, baka malapit na tayo siguro. Aba, naambun pala dito mga kapilers. Ayan, naandar na tayo. Yan, may mga nanghihingi ng mga donasyon. Mamaya tayo magbibigay pagbalik natin. Bago at pagkatapos ng tulay na ito, one way pala muna. At ito na mga kapilers, tatawid na tayo dito sa may Bantilan Bridge. Ganito pa siya ngayon. Ang itsura niya ngayon, yan, ang kanyang bakod temporary pa lamang. At parang wala nga akong nakikitang dumadaan ditong mga malalaking truck o yung mga malalaking bus. Pinagbabawal pa nga nila. Mamaya titigil tayo dito. At papasok na po tayo sa boundary ng Sariaya, Quezon, na wala nga lang ang dito, yung mga arko sa pagitan ng San Juan sa Sariaya, Quezon. Eto mga kapilers, kapag dinire-diretso na ito, yan, Sariaya, Quezon na po ito, Candelaria, papunta rin po ito ng Lucena. Tatahakin muna natin to na kaunti. Yan, parang gusto ko na tuloy bumalik ng Bicol. Parang gusto ko ulit mag-ride ng Bicol, kaso wala naman akong budget. Yan, titingnan-tingnan lang natin. Hanggang dito lang naman tayo sa may Bukana. Yan, may nakalagay, Candelaria diretso, tapos Lucena City proper 30 km via Ecotourism Road. Yan, hanggang dito na lamang muna tayo at babalik na tayo. Ito mga kapilers, magmula po dito sa may boundary ng Sariaya, Quezon, ay babalik na tayo dyan. Ay pero magano muna tayo, sisilong muna tayo dito sa bandang are. Titigil muna tayo pansamantala. Yan, nakalagay, Build Better More, the construction of Bantilan River flood control. Yan, isa ito sa mga project ng gobyerno. Muli mga kapilers,
ay nandito ako mismo malapit sa ilalim ng tulay ng Bantilan Bridge na kung saan ay sa kasaysayan nito ay nawasak o nag-collapse sa pananalasa ng Bagyong Paeng noong Oktubre 2022. Dahil dito ay marami pong nalungkot, nahirapan at nabahala kung paano nga ba sila makakatawid sa magkabilang dalawang bayan na ito sa pagitan ng Quezon at ng Batangas. At noong nawala o inanod ang tulay na ito, ay pansamantala muna naging alternatibo ang pagtawid sa bangka upang makatawid muna sa magkabilang ibayo nito. At ng kalaunan ay nilagyan ito ng floating bridge, pero sa puntong ito ay nawala na ito sa ngayon. At noong nawala rin ang tulay na ito ay maraming mga motorista ang napalayo sa kanilang destinasyon at naghanap muna ng alternatibong ruta upang makabaybay sa lalawigan ng Quezon at maging dito sa lalawigan ng Batangas. At tumagal ng lagpas isang taon nang mabuong muli ang tulay na ito. Muli akong dadaan dito sa may Bantilan Bridge. Yan. At maglalakad na po tayo dito sa may papunta sa may tulay. Naalala ko pala mga kapilers, dito rin kami dumaan noong galing kami sa may Bicol. Maulan pa nung panahon na yon. At maglalakad-lakad tayo dito pansamantala. Yan. Ito na po ang itsura niya ngayon mga kapilers. Yan. Hindi pa nga lang po siya fully furnished o hindi pa siya yung talagang totally tapos pa. Ito na mismo ang Bantilan Bridge na nagduduktong mula po dito sa may bayan ng Sariaya, Quezon hanggang sa makapasok o makarating po diyan sa may bayan ng San Juan, Batangas. Nadadaanan na po siya ngayon at accessible na, pero hindi pa po siya tapos talaga. Sabi po sa akin ni Kuya na isang tanod dito yan, binuksan po ito sa publiko noong nitong January or February lamang ng taong 2024. Ayon sa balita, hindi muna nakakadaan daw dito ang mga malalaking trucks at mga bus. Kumbaga, ang pinapadaan muna dito ay ang mga light vehicles. Yan, kagaya nitong motor, ganitong sasakyan, tapos itong closed van. Yan Ito lang muna ang kanyang temporary na bakod dito o yung fence. O isa ito sa mga malaking project ito ng gobyerno na puspusan ang paggawa po rito. Yan. At pagkatapos dito, ayan papasok na po tayo dito mismo sa bayan ng San Juan. Dito pa rin yan sa lalawigan ng Batangas. Bale, kahit papano naka-recover na po ito na mabuong muli. Sa nakalipas ng 2 taon, simula nang nanalasa noon ang Bagyong Paeng, eto na po siya ngayon. Ayan mga kapilers, pagkagaling natin dito sa may bayan ng San Juan, dito sa boundary ng San Juan, Batangas, ay muli na tayong tatawid papunta doon sa may boundary ng Sariaya, Quezon. Noong nawala po ang tulay na ito o yung nag-collapse ang tulay na to, ang tanging natira na lang po dito ay yung mga arko o yung boundary arch po dati dito sa bayan ng San Juan, Batangas, at saka po dito sa may papasok ng Sariaya, Quezon. Pero sabi nila, tinanggal daw muna ito pansamantala bago po muna simulan ulit ang pagpapagawa ng tulay na ito. At sa ngayon napakatibay ng kanyang pundasyon. Napakarami na rin ang mga dumadaan dito. Pero sabi nila ay pinapayagan na po daw dito ang mga trucks, pero hindi naman po gaanong kalaki o yung mga bus o shuttle. Hindi muna daw po ina-allow dito ang mga trucks na may madadaming karga o ika nga yung mga overload. Yan At sa muling paglalagay ng tulay dito at sa pagbabalik ng tulay na ito, yan sa pagitan nito nilalagyan muna siya ng drainage o yung para hindi siya yung ang tawag dito, kumbaga isang flood control. Yan, bababa na ulit tayo dito. Alin hong putol? Yan, dala yan, tsaka yung nasa Alin po dyan? Yan ang bakal na yan, malaki. Yan, tatabunan ng damo. At saka ayaw, nakaputol ng tulay. Ay, ari ang... Dala ng buo. Ito pala yung gumuho dati. Oo.
Yan o, sa bahaging iyan, yan yung naano pa o, yan yung gumuho pa o, yan o, malaki ang pagkakatibag. Yan. Marami pa talagang dagdag na project pang gagawin dito bago pa mapaganda at mapaluwag ang tulay na ito. Wala pong natira dito? Wala natin na sa tulay. Talagang ano lahat. Aha. Oo, putol lang putol. Natira lang itaw. Kaputol na ito sa kayo kaputol daw. Oo nga. Nakita ko kasi dati ito sa balita noon. Nakita ko kasi dati noon sa balita na putol nga ho. Talagang ito yung nawasak noon. Naanod talaga. Naanod ho. Ang laki ng puno ng nakagali dyan ay nadala yung poste. Aha. Kaya gumuho. Ay di may buti na lang at walang nasaktan at walang natawid yung sasakyan. Yun ay maaga pa yun, mga 7 o'clock yun. 7 o'clock pa ng gabi. Oo. Pagkalipas ng 2 taon ay muli nang nadadaanan ng formal ang panibagong pundasyon ng tulay na ito na kung saan ay nagbigay saya at pag-asa sa mga taga rito at maging sa mga motorista para sa kanilang madali ang biyahe o transportasyon ng kanilang produkto sa magkaibang bayan na ito. So, ayun nga mga kapilers, yan pa rin po ang kanyang bridge condition sa Bantilan Bridge. Ayan. At muli po, maraming salamat po sa pagsama sa aking biyahe, sa aking road trip adventures ngayong araw na ito. Muli po mga kapilers, ay having safe and happy trip sa ating lahat. See you on sa mga susunod ko pang mga videos. Just like, share, subscribe, and God bless us all.